Who among you want to become successful in life? Financially successful. This is your formula to success. Number one formula to success. Always blame yourself. Kung failure ka, always blame yourself. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang cause ng failure. Sisihin mo yung sarili mo. Nandito ako para sabihin sa inyo isang napakalaking sampal ng katotohanan sa buhay nating lahat na tayo ang may kasalanan kung bakit ganito ang buhay natin. Kasi walang magsasabi sa inyo neto. Pag sinabi sa inyo ng nanay nyo to, mag-aaway kayo. Pag sinabi sa inyo ng tatay mo to, mag-aaway kayo. Pag sinabi sa inyo to ng mga mahal nyo sa buhay na ikaw ang may kasalanan, sasama lang ang loob mo. Pero pag sa akin galing, kaya mong tanggapin. Bakit? Hindi mo naman ako kinalay. Kailangan mong gisingin yung sarili mo sa katotohanan. At this time around, acceptance ang magbibigay sa iyo ng access sa tagumpay. Tanggapin mo muna sa sarili mo na ikaw ang cause kung ano ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. Number 2, formula to success. Always focus on numbers. This time around, tama si Boss RDR. Dati, lagi ko sinisisi ibang tao, ngayon sisisi ko sarili ko. Ngayong pagkakataon na to, gagamit ako ng numero, gagamit ako ng calculator, magkukwenta muna ako bago ako magdesisyon. Because everything can be calculated. Now, once you do that, third thing that you have to do is you have to set that goal. Binago ka sa sarili mo, magiging logical ka ngayon, hindi ka magiging emotional. At eto na ngayon, meron kang target mo. Ano target mo ngayon? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, resign ka na, 5 years. Mas malaki na yung negosyo mo kumpara sa negosyo mo ngayon, nakapag-expand ka na sa iba't ibang lugar. Ano yung target mo? Your target should be realistic. Huwag kang magta-target na mo. Hindi totoo yun. Kapag hindi ka tumama sa buwan, at least may tatamaan ng araw. Yun ay kwento ng mga adik nung nakatingala sila. Pag tumarget ka, siguraduhin mong kaya mo. 1 milyon kaya yan. 2 milyon kaya yan. Pero tatarget ka ngayon na maging bilyonaryo, ni sa hinagap, hindi mo maaabutin. So tumarget ka muna ng something na kaya mong abutin. Yung kaya mong kunin muna. Nakamotor ka ngayon, gusto mo magkakotse, targetin mo magkakotse. Nagko-commute ka ngayon, gusto mo makabili ng motor, targetin mo yung motor. Huwag ka mangarap ng aeroplano kagad. Goal nga eh. Goal should be simple, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. In a year, kailangan makabili ako ng sasakyan. In a year, kailangan makaipon ako. In a year, kailangan ma-expand ko yung business ko. Or whatever. Importante lang may goal ka. Because after that goal, there's this what we call the higher mountain. And the higher mountain and the highest mountain na para sa'yo. Doon palang mag-unfold yung kaya mong abutin kapag ka na-reach mo na yung goal na yun. Medyo blurred to ngayon, vague pa ngayon, hindi mo ngayon makikita kung hanggang saan ang potential mo kung wala ka pang nararating na achievement sa buhay mo. Kailangan ma-reach mo muna yung certain level na yun. Yung naisip mo sa sarili mo, posible, kaya, achievable, attainable. Be obsessed. Kailangan obsessed ka. Hindi pwedeng hardworking ka lang. Kasi yung hardworking, salita na nakakapagod. Pero pagka-obsessed ka, hindi mo mararamdaman na napapagod ka. Hindi mo nararamdaman na nahihirapan ka. Hindi mo na nararamdaman yung mga challenges. Bakit? You are so obsessed doon sa proseso. Yung alam mo yung sobrang passionate mo, sobrang mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Nung na-obsess ka na talaga dito sa craft mo, yung tipong you will do whatever it takes for you to achieve that goal, kailangan obsessed ka sa success. Yung obsession na yun na magdadala sa'yo doon sa being hunger at all time. Doon sa gutom mo every time. Kasi kailangan lagi kang nagugutom. Kailangan lagi kang uhaw. Pag may achievement, I want more. May achievement, I want more. Boss RDR, is that greediness? Yes, it's greediness. But it's greediness and goodness. Why? Lahat ng tao may certain greed sa buhay. Dati sumusweldo ka lang 15,000 monthly. Ngayon, nagre-reklamo ka na. Bakit? You want more. You believe you deserve more. And then kumita ka ng 20,000. You believe you deserve more. Balikan natin 5 years, 6 years, 7 years ago. Balikan natin yan. Hindi ka nasanay sa kinikita mo. At feeling mo, depressed ka na. Pero dati lang, pansit kanton lang, masaya ka na. Lahat ng tao, nature natin na magkakaroon tayo ng certain level of greed that we are wanting more. But at the end of the day, I'll make sure na pag na-reach nyo yung goal nyo, pag yumaman ka, pag nakuha mo lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga pinaghirapan mo in the past years, masasabi mo, it's all worth it. Napaka-hipokrito po ng isang tao na sasabihin niya ayaw niyang yumaman, na ayaw niya maging successful, na ayaw niyang makuha yung mga pangarap niya. Kaya maraming taong nagsasabi lang nun kasi sila yung mga taong design sila sa buhay nila na maging mahirap. Pinili kasi nila yun. Sir, hindi naman lahat ng tao yayaman eh. Hindi naman lahat ng tao magiging successful eh. Ang tanong ko, bakit ikaw pipili mo maging mahirap? Total, may option naman pala sa buhay eh. Marami nagsasabi sa akin sa comment section, kahit anong gawin mo, RDR, hindi naman lahat magiging negosyante. O hindi rin naman lahat magiging empleyado. O bakit mo pinipili pagiging empleyado? Eh, alam mo na nga, ang daming hindi yumaman dyan. Ang daming hindi nila nakuha yung mga pangarap nila. And then, lastly, lahat ng kikitain natin, lahat ng magkakameron tayo sa mundong ito ay mawawalang bisa lang kung wala tayong sense of purpose.
purpose. Kailangan may purpose sa buhay. Hindi po pwedeng kita, pera. Ano ba purpose mo? Makatulong sa mas maraming tao, makapag-provide ng mga trabaho, makapagbigay ng value sa ibang tao. Ano yung purpose? Kasi at the end of the day, ibabalik mo rin lahat yan sa Diyos. At hindi ako naniniwala na kung ikaw anak ka ng Diyos, mahirap ka. Dapat successful ka din. Kasi napaka-makapangyarihan niya. Tapos ikaw yung buhay mo miserable. Tapos ikaw wala kang pera. Tapos ikaw lagi kang pipit. Tapos ikaw yung tipo ng problema na naging tao. Hindi mo ba nare-realize yan? Na, oo nga naman, if He is almighty, why am I poor? Why am I deprived? Why am I experiencing so many challenges over and over again? So I want you to realize na makapangyarihan talaga yung Diyos natin. It's just that yan yung pinipili mo laging direksyon, yung maging pito. Lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos. Ang problema lang, yung panalangin mo mali. Gusto mo laging makaraos lang, gusto mo laging makatawid lang. Bakit hindi mo hilingin na yumaman? Hindi mo hilingin na maging successful? Hindi mo hilingin na makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo? Hindi ko naniniwala ka palang that He is almighty. Bakit hindi niya kayang gawin sa buhay mo? So I want you to realize that you are a blessed human being right now na pinagpapala ka natin. So kung nakaka-experience ka ng problema ngayon, parte yan ng pagpapala sa'yo. Malamang nandun ka sa learning stage. Malamang nandun ka sa experience stage na kailangan mong i-experience. Because after all ng bagyo, darating din ang araw mo. Darating din yung para sa'yo. At yung para sa'yo, nandun lang sa katabi mo. Nasa paligid mo lang siya. Kailangan mo lang i-figure out. May regalo sa'yo. Ang problema nga lang, kailangan mong puntahan. Kailangan mong tuntunin ano yung pinakamagandang regalo sa akin. Ngayon, I want you to settle for a moment and think the things that you want to accomplish in life, that you want to acquire in life, na gusto nyo makuha sa buhay mo. Isipin nyo yan for a moment. Now, once you're thinking that specific na moment na yun, na bagay na yun, isipin nyo na nandun kayo sa pagkakataon na yun that you actually na-achieve nyo na lahat, na nandun na kayo sa state, na nandun na kayo sa sitwasyon na magkakasama na kayo buong pamilya. Nakuha mo ng lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Na finally, sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, anak, I'm so proud of you. Na finally, sasabihin mo sa sarili mo, I'm truly blessed. Kasi nakuha mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Na ipagmamalaki mo sa mundo na ikaw ang may gawa nitong produkto na to, ikaw ang sanhi ng tagumpay ng maraming tao sa iyong negosyo. I want you to think of that moment, at that specific time, and live in that moment. Ngayon ng araw na to, ngayon ng oras na to. Now, lahat ng mga pangarap nyo sa buhay ay nakuha na natin. Now, if you think of that moment, that specific moment, I'm sure that you are now happy, that you are now grateful, that you are now contented, that you have this feeling of accomplishment, that you have achieved everything you want in life. At gusto ko sa pagkakataon na to, gumising ka ngayon because yan ang buhay na deserve mo. Yan ang para sa'yo. Alright? So with that, God bless sa inyong lahat and thank you so much. Magandang negosyo ngayon 2023, Max Mango. For as low as 200,000 pesos, meron ka ng Max Mango sa area mo. Maraming varieties in flavor, kaya sigurado ako ang negosyo na ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo sa Galas, Quezon City branch. Kasama natin si Ma'am Joshelle. Ayan. So, syempre, ngayon gusto naman namin i-highlight dahil sobrang daming nag-i-inquire ng kung paano ba mag-franchise ng Max Mango. So ngayon, let's get straight to the point, no? Magkano ba talaga ang franchise ng Max Mango? Madam Joshelle. Ang franchise po ni Max Mango is 200,000 pesos all in. 200,000 lang? Yes, ganun lang po kamura. May business ka na agad. Okay, 200,000 all in. Anong kasama nito? Kasama na po dun yung initial stocks natin, like yung mga materials, equipments, and initial stocks po na magagamit nyo to operate. It's currently po, meron na po tayong 300 branches nationwide. 300 branches nationwide. Yes. Ito yung tanong, kaya mo ba mag-supply at magpa-franchise sa Visayas at Mindanao? Actually, meron na po kaming
mga existing stores sa Visayas and Mindanao. Sa Visayas, meron na kaming most like nasa 40 branches na po. 40 branches sa Visayas? Yes. Sa Mindanao, ilan na? Nasa 10 na po. Okay, ito yung tanong. Yung mga delivery ng mga products, hindi ba nako-compromise yung quality dahil nanggagaling lahat sa Luzon? Hindi po kasi ang mga product po natin is made to order. So talagang fresh na fresh siya bago natin ibigay kila customer. Ayan. So malalaman nila lahat ng detalye kapag ka nag-inquire na sila sa Max Mango. Tama? Yes, and naging franchisee namin sila. Siyempre, lahat po from scratch, ituturo talaga namin sa kanila even pag-manage ng staff. Even sa decoration ng store, kung gusto nila ng assistance sa pag-decor ng store, Yes. ituturo namin sa kanila kung ano yung mas convenient at mas mapapagaan yung trabaho nila, Right. yung production nila, sanitary. Lahat po ituturo namin since nga po meron na kaming 300 existing branch. Lahat po yon kumbaga, all in ituturo na namin sa kanila. Lalo yung mga walang experience sa business, first time nilang magbe-business. So, number one ang mga problem nila, paano ko ba gagawin ito, ma'am? Wala akong idea eh. Wala sila magiging problema doon kasi lahat yun ituturo namin sa kanila. Ayun. So, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat yan is kayang supplyan at kayang i-cater being the franchisor of Max Mango. Yes, kayang-kaya po. Okay, very good. No? So, yan kasi yung ano eh, kaya ko yan ang tinatanong guys kasi yan yung common na mali sa mga nagpapa-franchise. Ang common na mali sa mga nagpapa-franchise is nag-expand na sila kagad pero hindi pa nila kayang mag-supply. Yes. Hindi pa nila kayang supportahan yung franchise nila. Kaya yun ang maganda rito. Tapos napakamura pa guys. Imagine niyo 200,000 ang promo nila. At yung promo po na yan will only last by 2023. Limited lang ang slots na ibibigay din natin, no? So that is good for 20 franchisee only, no? So i-grab ninyo, first 20, 200,000 lang all-in na yung makukuha ninyo with the franchise of Max Mango. Ayan. Alright, so 20 branches lang yan guys. Antayin nyo, first quarter yan, 2023. At mag-a-announce ulit kami kung magkano yung magiging price increase natin after first quarter by 2020. So with that, maraming salamat sa inyo mga boss. At baka meron akong gustong pasalamatan. Maraming salamat po sa lahat ng franchisee namin na patuloy na sumusuporta at minamahal ang brand natin, which is Max Mango. Alright, so muli, kita-kita tayo guys. And thank you sa inyo mga boss. Maraming salamat. Thank you. The general, universal step for success. Isa lang po ang formula ng success. Ito lang po ang formula ng success sa lahat ng gagawin mo sa buhay mo. Isa lang po ang formula ng success. Decide, that's the step one. You decide. You make decision. Hindi po pwedeng walang desisyon. You have to act. You have to decide. Second is take action. So that's the actual action. Taking action. Pag nag-decide ka, dapat you take action. Actionan mo kagad yung decision mo. You analyze the result. Ano yung naging resulta? Effective? Hindi. Kumikita? Hindi. Fast-moving? Hindi. Nabibili ba? Hindi. Analyze the result. May analyzation. Kailangan gumana yung tinatawag natin ng critical thinking. Hindi sir, baka kinukupitan ako. Hindi po pwedeng baka. Specific. Nanakawan ako ng 3 pesos and 30 centavos. Analyze the result. Fast-moving itong produkto na to. Ito, ang tagal na dito. 2 linggo na, 3 linggo na hindi umaandar. Oh. Huwag na tayo mag-i-stock na marami niyan. Analyze the result. Ang tagal-tagal ko na nagbebenta online, no? Nag-a-ads ako. Hindi effective yung ads. Analyze the result. Yung iba kasi, walang analyzation. Tira lang ng tira. Naghahantay sila na maging effective yung ginagawa nila. Mali. Meron talagang effective at meron talagang hindi. Naghahantay sila na tumama yung process nila, yung in-experiment nilang process kasi tumama dun sa kapitbahay nila. Tumama dun sa trainer na inatinan nila. Tumama kay ganito. Hindi ibig sabihin na effective sa kanila, effective sa'yo. Analyze the result. Kasi nakakaligtaan na natin yan eh, na nag-iisip tayo. Masyado na tayong na-stress. So much stress na yung nararamdaman natin. Ano nangyayari sa atin? We become emotional. At pag emotional ka, maniwala ka sa akin, lahat ng pwede mong makita, sisisihin mo. Kasi kaya nalugi negosyo ko dahil sa ganito. Location ko kasi ganito. Yung tatay ko kasi ganito. Yung asawa ko kasi ganito. Yung anak ko kasi ganito. Yung tao kasi namin ganyan. Yung negosyo namin ganyan. Yung ano namin ganyan. Lahat na tinuro mo na. Bakit? Wala kang ginawang proper assessment. Kaya hindi mo ma-pinpoint specifically kung saan ka dapat, number 4, mag-adjust. Decide, take action, analyze the result, and then you adjust. May adjustment talaga. Kagaya ng binabanggit ko, there will always be trial
and error to your business. That's the reality. Hindi po pwedeng trial and error and trial and error at trial and error ka rin. Dapat, along the way, na-perfect mo yung sistema ng negosyo mo. Along the way. Yung iba kasi masyadong nabubuhay dun sa parang wishful thinking nila na sobrang motivated sila dun sa vision nila na hindi nga nagwo-work. Kailangan mo gumawa ng process. The formula to success is really you decide, you take action, you analyze the result, and then you adjust. Laging may adjustment. Hindi ba kayo nagtataka? Hanggang ngayon si SM, laging may adjustment. Mga malalaking negosyante, laging may adjustment. Jollibee, McDonald's, laging may adjustment. May nabibili pa ba tayong sopas ngayon sa Jollibee? Meron pa ba? Ano yung mga nawawala ng produkto sa Jollibee? May mga produkto na dati nabibili natin sa Jollibee, ngayon wala na. Ganon din sa McDonald's. Si SM, dati may makikita kang ginagawa nila. Ngayon, in-adjust na nila. I believe nagbukas na rin sila ng online nila, di ba? Ibig sabihin, may adjustment. Kailangan may gagawin tayo. Hindi po pwedeng puro emosyon yung tumatakbo sa'yo. Yan ang mali ng maraming negosyante. Puro emosyon.